Samantala, 34 na dayuhan nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na sa pilitan daw dadalhin sa Cebu ang nasagip sa NAIA. May unang balita si Salima Refran. Papunta na sanang Cebu na ma-rescue ang 31 Vietnamese at 3 Chinese POGO workers na ito sa NAIA Terminal 2 kasunod niya ng paghingi ng tulong sa mga pulis ng 4 na babaeng Vietnamese. Galing daw sila sa isang POGO sa Parañaque. They are being forced against their will doon sa pagtatrabaho nila. At the same time, yung pagpunta nila doon sa Cebu dahil accordingly, parang ipapasa daw sila sa isang company ulit. Yung POGO na pinanggalingan nito, ililipat nila yung mga tao nila sa isang lugar or talagang nagbabawas sila ng tao dahil nakakaramdam na sila ng init. 3 foreign nationals ang inaresto para sa trafficking, kabilang ang isang Chinese na nahulihan pa ng hindi rehistradong baril. Ito kasi yung tinawagan nung nagka-aberya na hindi sila nakalipad. So most likely, ito yung sinususpetsahan natin na ito yung isa sa mga boss. 这个车我觉得最亮，可能是他们之前他们自己的。 hindi daw kanya yon. Yun daw isa mga driver, ganyan bodyguard o ano, hindi daw niya alam yan. Nakaharap siya sa reklamong illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban. 4 na Pilipinong driver at interpreter ang iniimbestigahan din. Transporting of victims is also a punishable act as a form of human trafficking. Tumanggi sila magbigay ng pahayag sa kamera pero wala raw silang alam sa nangyari at nagtatrabaho lang. Samantala, 4 pang biktima ng torture sa niraid na POGO sa Pasay ang lumapit sa mga otoridad. Isang Chinese boss daw at 3 Chinese enforcer na inuutusang manakit ang nagpapatakbo ng torture chamber. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.